Take me back to the jungle. Take me back to the jungle. Hey. Take me back to the jungle. Welcome sa episode 5 ng ating Coron, Palawan Tour. At ilang oras nga kaming paikot-ikot sa bulubundukin ng Coron at hindi namin alam kung mararating pa ba namin ang floating balsa. At yun nga, may dumaan dito, nagtanong ako. Kanina pa 30 minutes yung sinasabi nila. Parang ilang oras na kaming nagmamaneho, 2 yata oras. Masasayang nga ba ang isang araw namin dito sa Coron dahil sa kakalibot? At dito nga ay nag-iisip na ako kung tutuloy pa ba kami o balik na lang kami. Ito na, di ko alam kung naliligaw na kami kasi kanina pa rough road. Ay, wala akong mapagtanungan kung saan. Kuya, saan yung floating balsa? Kuya, saan yung floating balsa? Papuntang bayan to, Oo. kaliwa. Kaliwa kayo. Kuya, saan yung papuntang Marsilia, yung floating... Sabi kasing kumaliwa ka kanina, hindi ka kumaliwa. Pababa dyan, may kanan may daanan. May parait. Ah, yung maliit na yun. Oh, yun nga. Sige po, thank you. Balik ako. Akala ko bullshit. Bullshit pala. At late na nga namin narating ang floating balsa dahil sa lagi kaming naliligaw. At dito ay maririnig natin ang masakit na hinanaing ng Tagbanwa tribe na ayon sa kanila, inagaw daw ng isang businessman ang kanilang isla na dapat ancestral domain nila ito. Ah, ganito pala ang nangyari. Karamihan daw dito, sabi ni Sir, ay ancestral domain. Kaso itong isla na pupuntahan natin mamaya, yun ba? Ano daw, inagaw ng foreigner, no? Half-blood Chinese. Mga half-blood Chinese. Maganda yan. Hindi, kahit gabi may ano dito. Ngayon po medyo mahina kasi sinabi ng ibang mga naiinggit na close daw po yung aming floating. Ah, grabe naman yung man. At sabi nga ng mga tribo dito na ito daw ang pinakamagandang isla ng Coron, Palawan. Welcome to Diwaran Island. At sa sobrang nag-enjoy nga kami kasama ang tribong Tagbanwa, di namin namalayan, late na pala. Ang ganda ng sunset. Yun na. Kaya naman kami ginabi. Kung nung papunta nga kami ay halos 4 na oras kaming paikot-ikot. Ngayong pauwi kami, hindi namin alam kung makakauwi ba kami na maaga o maliligaw na naman kami. Oh, 400 kasi tig 200. Sobra na yan, sir. Ha? Sobra na. Hindi. Ito ang mga nilalaman ng ating episode ngayon. Kaya manood lang kayo, mag-enjoy, at kami na ang bahalang magpasyal sa inyo dito sa napakagandang Coron, Palawan. So punta kami ng doon sa may floating balsa. Maganda daw pumunta doon at saka maganda magpalipad ng drone. Ito yung nagre-ready kami, dami namin gamit. Ito, tapos yung fins ko. Fins namin, tapos Did you get my your fins? my snore? Yeah. Andito sa bag. Yun, punta muna kami. Tanong kami kung saan yun. Bye. Pagas muna tayo. Kawasaki pero Yamaha yung motor. Tigas, boss. Full tank. Kuya, asan yung papunta ng floating balsa? Ha? Yung floating balsa saan? San Nicolas. San Nicolas, malayo pa? Sa may kanto po dyan ng sapungan, kakanan kayo. Okay, thank you. Thank you, kuya. So doon sa may na? Ay, ganito talaga pag may demensya. Ang daling makalibot. Kanan, doon sa may kanto ng ano yun? Manukan, I don't know. Basta, kanan na lang tayo doon. Te, saan yung papuntaan ng floating balsa? Hindi ko po alam. Ay, hindi nyo alam? Pero pasan Mahina talaga ako sa navigation. Sa may iba't iba eh.
San Nicolas yun? Yung sa kanto. Ate. Ito yata yun. No? Dito ba yun? Try natin. Thank you. Tanong tayo doon. Ate, saan po yung papunta ng ng floating balsa? Wala, hindi dito. Doon sa Kablaman. Saan? Papunta kang lagpas mo na. Dito sa mga Nicolas, Minanga. Floating Minanga gusto mo? Balsa. Floating ba? Ano po yung ginagawa? Floating balsa. Minanga. Unahan ko hindi ka bubo. Doon sa may kanto na may parang ganito rin po. Na may Pagdaanan mo na yan. sa Nicolas. San Nicolas. Oh, so pag dito kami galing, magpapa-left. Kaliwa. Oh, left. Kaliwa, left. Okay. May Tapos pagdating pa mo doon, kuya, diretso ka pagdara. Magtanaw ka na po. Okay. Pinaka-guide dito. Thank you. Ang babait nyo. Thank you. Thank you. Ito na, di ko alam kung naliligaw na kami kasi kanina pa rough road. Wala akong mapagtanungan kung wala akong mapagtanungan kung saan. Kuya, saan yung floating balsa? Kuya, saan yung floating balsa? Siklado pala si kuya. Wala akong ibang mapagtanungan eh. Diretsuin na lang natin ito. Tingnan mo, rough road na to. Tapos dyan sa baba is na siya, parang drop. Bangin, oh yan, tingnan mo yan. Dito. Ayun. Ate, asan po yung papunta? Nakailang tanong ka na hindi ka pa nakakarating. Floating balsa po. Dire-diretso lang po. Doon po kayo. Di po, akala ko naliligaw kami. Di po. Ayun, sundan natin si kuya. Kaya kami siguro naliligaw kasi dalawang floating balsa pala ang andito. Dapat pala specific yung tinanong namin na doon kami sa may Marsilia pupunta. O ba? Mayroon din dito sa Torda. Anong pangalan po? Yung Tarabidan. Oh, pero dito yun yung ano pong pinakamaganda doon, kuya? Parehas na naman kasi sa mga Tagban mo yan eh. Oo. Sige. Sige, maraming salamat Sige po, po, sige kuya po. ate. Thank you. Sige. Ingat, ingat. Thank you po. So, madami pa ng balsa kaya minsan di nila kung saan ba o ano, pero dire-diretso lang daw to. At yun nga, parang tinawid namin yung bundok papunta dito, yung sa kabila ng bundok yung pupuntahan namin. Bahala na kasi may higit 30 minutes na tayong nagmamotor. Sabi nila 30 minutes lang yung papunta doon. Mas tingnan mo to. Dito na lang tayo maglangoy. Yan oh. Ayun na, floating carabao. Ang hirap naman makapunta dun sa hirap makapunta dun sa Marsilia, dun sa may floating. Kanina pa kami may rough road, paahon, pababa, tapos walang masyadong mga tao na tatanungan. Paahon naman na. Pero pag dun daw sa may paahonan, may papa-left daw, sabi na Marsilia. So dito nga ay nalagpasan ko na yung papakaliwa na sinasabi. Before pala pataas ng bundok na ito ay may papakaliwa, kaso nalagpasan ko na. Ang liit kasi nung daan. Ito tatanong ako dito. Kuya, saan yung papuntang Marsilia, yung floating balsa? May parait. Yung maliit na yun. Oh, yun nga. Sige po, thank you. Sabi Balik ako. kasing kumaliwa ka, hindi ka kumaliwa. Kuya, yung may sign na yung town, Coron town proper, sabi? Tapos pa-right doon. Okay. Oo. Thank you sir. Thank you. Yun yung kaya pagpunta ka dito, huwag kang mag-alala kasi super safe mga tao dito. Mababait yung mga tao dito. Ito ang nakakatakot dito. Pabalik na naman kami dun sa baba. Dito kalbo pa man din yung gulong nitong motor. So, prone siya na Dito sana yung motor. Buti yung mga yan. Dito, nakakatakot dito kasi madulas. Tapos yung motor natin hindi siya pang dirt bike. Tapos kalbo pa yung kalbo pa yung gulong. Ay, sa wakas at eto na nga. Ito pala yun, papasok ko in Marsilia. 9.5 kilometers, oh my goodness. Tapos rough road pa, ang tagal nun. Finally, I can see the beach. Woo!
napuntahan na namin yung beach. After ilang oras, ang oras na ngayon is 2:30. Ang oras na umalis kami ay 12 yata, 12:30. Mga ganun, 12:30 yung oras na umalis 12:35 yung oras na umalis kami. Eh sabi nila 30 minutes lang papunta dito. Eh na wrong way kami, tsaka naligaw-ligaw kami. Andito na kami mga 2:25. So, bababa pa kami doon mga ilang minutes. Mga ilang oras din yung biyahe namin. So, yeah, mamaya na lang, doon na lang ulit. At ilang oras, narating na nga namin ang Barangay Marsilia. Saan po dito yung floating balsa? Ay, diretso lang yan doon. Doon na lang Ito? May kasal ba? May kasal yata dito. O birthday o graduation. Pakikain muna tayo. Hindi pa Sakto gutom tayo. may nagkasal yata o may party doon. Ewan ko. Eh, hindi kami kumain. Wala kaming dalang mga pagkain or So gusto namin. Gutom kami, sana may pagkain doon. Ito na lang natin. May nakikita ka? Ayan. Kaagad. We should do drone shots. Right? Drone shots. It's good. Yeah. Holy, andito muna kami. Tumigil kami. Enjoyin muna namin yung view dito. Nakaka-relax after nung medyo stressful kanina. Hindi namin alam kung tama ba yung mga dinadaanan namin. At least pagpunta dito, ganito. We have been alone for a while. Me and my heart will turn. As long as you're away from us, we're just living in the past. As long as you're away from us. At narating na nga natin ang pupunta doon sa floating balsa. Sir, papunta kayo ng floating? Oo. Magkanong doon kuya? 200 po, sir. 400? 200. 200? May mga doon? Pagkain? Hanggang lang po, sir. May mga coke, chips. Sige. Okay lang yan. Pero Sige sir, meron mo akong rekomenda sa inyo kung gusto nyo. Nakita nyo po yung island na yun? Yan po yung pinakamagandang island dito. Really? Galing po kayo ng Coron. ng araw ng Kayangan. Oo. Tapos nakapunta po kayo. Barracuda, Twin Lagoon. Tapos po nun, Escapade, nakapunta kayo. Hindi pa sa Escapade. Masapuya. Matapuya, yung Hindi pa po. Hindi pa. 1.5 hour yung travel. Ay, hindi. Ito po yung mas pinakamaganda, sir, sa lahat ng napuntahan ko. Ako po, sir, Captain JB po, Jobert. Jobert. Matagal po ako, mga 15 years po ako nag-boat captain, sir, sa town. Yung dinadala ko pong bangka, nasa 30 packs. Oh, okay. Kaso, sir, hindi na po ako nag-tour doon kasi malayo sa pamilya ko. Pagod mag-drive. Wait lang kuya. Umaga. Naiwan ko yung sobrang makakalimutin talaga ako. Nakalimutan ko yung cellphone ko dun sa may motor. Ay. Nalagay ko dito sa may lilim para hindi siya masyado mainitan. Balik tayo doon. Mas clear po yung beach dito, sir. O yung beach dito compared sa island na yun. Yun po yung tubig doon kasi napakaganda yung tubig doon. Anong beach po napuntahan niyo sa sa Coron Island? Yung Atwayan. super yun yung Super Ultimate. Oo, Napuntahan Summer yung Ultimate. Banol Beach. Oo. Walang sinabi po yung Banol Beach dyan Oh. sa island na yun. Kasi po yung difference nila doon, ang Banol, kung hindi mag-high tide, hanggang dito lang ang tubig sa white sand niya. Oo. Yung lugar po na yan, grabing ganda niyan. Galing siya sa malalim, pababaw ng pababaw, puro white sand. Oh. So, saan pupuntahan natin? Depende, sir, hindi sabi ko po sa inyo na ganun po yan siya kaganda. Kung gusto niyo pong pumunta dito sa floating house namin, association po ng tribes namin yan, sir, Tagbanwa. Same ng Kayangan. Tagbanwa. Opo, kami dito Tagbanwa. Yun ang tawag sa tribe nyo. tribes ng Kilala mo ba yung vlogger na si Katangay, mga hindi yun si si Uncle sino yun? yung mga vlogger ba sa Yung nag-spear fishing. Meron. Dito na yun sa kabila, sir, sa
vlogger Okay. din ng mga nagaan ng isda. Oh, I see. Ito sir, 200 po yung isang tao dyan. Pero po yun dyan, pag nagpunta tayo dyan, maybe 20 minutes po yung travel. Pag mabilis, nasa 10 lang. Pero yung taripa po namin pag pumupunta dyan, yung 2 tao po, 1,700. Include na po yung entrance at saka yung 2 mas na free. May max na kami. May Magkano isang tao dito? 200 po yan sa... Yung dito, Dito po sir, 2 tao po yung taripa talaga, 1.5. Pero pag pag wala siyang mas, walang mas kasi may mas na kami. pwede po 1,500. Pero sir, sure po ako na mas pinakamaganda yan pag napuntahan mo yun. Samahan ko rin po kayo. Samahan mo kami dun sa ano. Sa Ito si Kuya, ang kasama niya si Captain Jack Sparrow. si Yun yung, Uncle alias Mulo. oh, yun ang senior sa tribe nila na Tagbanwa. Opo. Oo. Kaya doon po tayo mag-akyat. Daan po Tayo muna doon. tayo. Una po nga natin. Kasi wala na kaming tubig, wala na kaming pagkain. Opo, proceed muna tayo doon sa ano. So ano yun Kuya, 1.5, 2 na kami doon. Pero paano pag dadaan tayo dito, mag-fifi ka ba o daan lang? Kapag nagbili lang po tayo sir, automatic walang ano yun. Walang ano? entrance. Pero pag gusto Anong niyo mga matitignan doon Kuya? Doon sa may floating house? floating, yung shape niya po para siyang barko. Pansin niyo po? Ah, Yung shape niya parang barko, maganda yung paligid. Wala ba? Sige sir, racket po tayo. Punta sige. tayo ng floating house. Ladies first. So 200 per tao doon. Huwag Si kayong Sir Jobert, saka ano pa, Jack Sparrow na lang Jack po. Sparrow. Oh, ito oh, ang dami nyo. Eric yan sir, napakasarap niyan. Oh, ito oh. Kaso sir, meron pong bibilihan doon na order sa amin. Ah, in-order na nila to. Oh. Wait lang ah, Ito picturean yan ko sir. lang. Ang ganda oh. Yun yung... Masarap yung nakatikim na kayo ma'am? Hindi pa po. Hindi pa Masarap kami yun. nakatikim ng ganyan. Masarap yan, mas masarap sa tayo. So ayun, pupunta sana kami ng ayun oh, yung may floating house na yon, 200 per tao. Kaso ang sabi ni Sir, ang pinakamaganda daw na isla dito is yung ano, ito. Makapuyan na. Ano? Diwaran Island. Diwaran Island. Mamaya po mamimit nyo yung Oo. Diwaran Island, napakaganda. Ayan. Ang ilang beses kaming naligaw dito, kuya. Ang hirap makapunta dito. Talaga ma'am? Pero Opo, worth it. Perfect naman na Oo. nakita nyo yung lugar ngayon. Oo. Makakarating kayo sa napakagandang island. Sige. Diwaran. Sige, tara kuya. Tara muna dun sa floating house. At nagbango nga yung isip ko, sabi ko na mag-stay na lang kami dito sa floating house para mag-drone shots. Nagbago yung isip ko. Balik na tayo, sir. Hindi, joke lang. Ano? Nagbago yung isip ko, balik na lang. Hindi, mag-stay kami dito. Bayaran namin yung 400 din. Pagkatapos, punta tayo dun. Opo. Oh, sige. Mas maganda yun, no, sir. Mas maganda po yun sir. Pati po ano, yung gamit nyo po muna sir. Tsaka Oh, cellphone, sige. baka mahulog. Thank you. Welcome po. Wait nila, kuya. Halika. Ikaw muna. Ikaw muna. Kasi pag nahulog ka, ano yun kita? Paano nahulog? Mahulog. Oo. Okay. Dahan-dahan lang po sir. Oops. Ah, nag-holding hands kami ni sir. May inlove ako na ito eh. Ano po? Oh! Full pala yun. Biglang tumalon yung... Umaga po nagpapakita dito yung ano, yung sila yun. Sila yun. Pinagmamalaki ko po sa inyo sir yung Marsilia, lalong-lalo na yung Coron. Oo. Kasi po yung Coron, yung tao ng Coron, napakabait po ng mga tao. Mag-travel po kayo ng gabi, Oo. safety po kayo. Unang araw ko pa lang dito, napansin ko yung mga tao, ang babait Safety po niya. kayo sir, kahit gabi kayo mag-travel mamaya, kahit gabi tayo makauwi. Wow! Pwede pala lumangoy-langoy dito, oh. Ano muna tayo? Wait lang, ha. Ano lang ako. Oh! Ang laki naman!
Anong laman sa ano? Loob Masarap yung, yan, sir. ah, Yan ang masarap na isa dito. Yan, sakto na. Ayan. Sobra na Yan. ito. Gusto kong galawin na, parang nga. Naka-open siya. Ayun oh. Wow. Napakatalim yan, sir. Pag natusok po yan, putol lang yung kamay. Po sir, nice to meet you. Siya ang chairman ng Association ng Tribes Tagbanwa. Banwa. Oh, hello sir. Nice to meet you. Ganda pumasyal dito sa lugar nyo. Paano sir, anong oras sila nagsasara dito? Wala pong limitasyon dito, sir. Oh, walang Walang limitasyon. limitasyon sa floating namin. Eh yung ano, may mga kwarto-kwarto na dito na natutulog oh. Wala po. Hanggang dito lang sila sa mga upuan. Okay, yeah. Maganda yan. Hindi, kahit gabi may ano dito. Ngayon po medyo mahina kasi sinabi ng ibang mga naiinggit na close daw po yung aming floating. Ah, grabe naman yung man. Talagang ano ng business no? Opo. Pag humina yung sa kanila, Sasabihin iaano nila yung isa para ano no? na ito close daw kasi ilang bihis po namin nakita na nakapost na ito close nga. Ah, grabe naman. Hamin, doon kami sa may George Transient. Ang nagsabi na punta kami dito si Ate Lani. Maganda daw dito sabi. Lani. Oh, pero baka hindi mo kilala pero alam tong lugar na to. Maganda doon mag-drone shot sabi niya. Worth it naman yung ano namin, biyahe namin. Lalong-lalo na po mamaya pag nakarating tayo ng Diwaran Ayun. Island. Doon po na- Diwaran Island. Punta tayo doon sa Diwaran medyo Island mamaya. ma-promote po yung lugar namin. Oo, yeah. Po-promote natin yung lugar mo, sir. Ganito pala ang nangyari. Karamihan daw dito, sabi ni sir, ay ancestral domain. Kaso itong isla na pupuntahan natin mamaya, yun ba? Ano daw, inagaw ng foreigner, no? Ano, half-blood Chinese. Mga half-blood Chinese. Talaga itong mga Chinese. Lalong-lalo po yung village namin na ito, karamihan po dito, pero nagmamayari puro po mga Chinese. Mga Chinese? Dapat sa inyo sana, no, sir? Dapat sana. Yung kabila, binawalan kami ng head ng security na hindi pwede kami mag-tour doon, pero po sila araw-araw namin nakikitang pumipick up sila ng guest. Sila lang po bang may karapatang mag-tour? Kaya po nagre-react din So, yung mga- ang ano talaga dito is yung business ng turista. Imbis na sila naman yung maanuhan, kaso inaagaw naman sa kanila, di ba? Na parang sila dapat sila na yung mamahala dito sa mga turista. Yun nga ang kinakabuhay nila, tapos inaagawan pa sila. Yun. At ano nga pala, kung pupunta kayo dito, mag-overnight kayo dito, sir, pag gabi, dito lang sila pag madilim na pag gabi kasi bawal dun sa labas kasi hindi nila kayo mabantayan, pero babantayan pa nila kayo. Pero pag kayo pumunta, dito lang kayo, okay naman tong parang pool nila. Kaya yan, suportahan natin sila. Pasyal tayo dito sa may, lalo na dito sa may floating house, dito sa may Marsilia, dito sa barangay Marsilia. Dito, punta lang kayo dito. Ito, may sasabihin si sir. Noon daw, ano sir? Ano noon? Nung unang gawa po ito, maraming nagsasabi na naninira. Nung naibaba po siya, mga 3 months po yung contract nito paggawa. Nung naibaba na po, tambak yung pumupunta. Kaso po, lagi nilang pinupost na ito, naiinggitan na ito, sirado raw. Kaya na-stop yung pagpunta ng mga guests. Mga guest dito. Parang na katribo nyo? Hindi po. Tagba- Ka-village namin, Ka-village pero nila. hindi namin sila parehas na tribes. Okay, so yun, yung mga ka-village nila, nainggit sila dito kasi noon daw, ang daming turistang pumupunta dito sa may floating house. Pero pansin ko nung pagpunta ko dito, wala, kunti lang yung mga tao kasi yung mga doon pala sa kabilang village, sinasabi nila na close ito at pinopost pa sa Facebook. So, yung mga makakapanood nito, open sila 24 hours. Opo. Diba? Ayan. Lagi silang open, wala pong close dito sa sa floating house sa Marsilia. Punta kayo dito. 24 hours, wag ko po kayong maniwala sa mga sa mga sarado kasi nga kailangan nila kayo. Yun yung pinagbubuhay din nila sa mga pamilya nila at mai-enjoy nyo rin, tsaka worth it na pumunta dito na sir. At tsaka ang babait nila. At pagkatapos nga namin makipagkwentuhan dito sa floating house, ay pumunta na kami ng Diwaran Island. Tayo dun sa may islang maganda. 20 minutes. Sige, okay lang. Maganda naman yung view. Sige po, chairman. Sige po. Maraming salamat. Pagkatapos ng 20 minutes na boat ride, narating na namin ang isla. Okay lang. Yeah, okay lang. Dito na kami sa Diwaran Island.
Katapos ko lang palipad ng drone, napunta daw tayo doon para mag-snorkeling. So suot lang namin yung mga vest, lahat-lahat. Napakaganda naman dito kasi kami lang yung tao dito. Medyo malalim na dito. Dito ka lang sa side ko para mag backstroke tayo. Sige. At dito nga ay hinila na si Nicole para mas mabilis. Okay lang naman ako. Okay lang naman ako. Pwede rin humawak ka sa paa niya. Sige ma'am, Okay lang, okay lang. Ayan o. Batikan si Sir. Tagalin ko yung life jacket ko. Okay lang, tagalin ko yung life jacket ko para baka free dive ako. Sorte namin. Kaya punta kayo dito. Maganda. Si Sir Joven, no? Jobert po. Ay, Jobert pala. Sorry. Ang tawag sa akin sa Coron, JB. Kilala po ako sa Coron, sa bayan ng Coron na boat captain. Oo. May sinabi sa akin nun, pag sisisi daw, tanggalin ko daw to. Kasi baka ma-pass out ako, ganun. Hindi naman sir, depende yun. Pag nag-dive po kayo pa ilalim, nadala nyo yan. Pag float nyo, blow mo na lang malakas. Yun nga, ginagawa ko. Pero sabi na, baka daw ma-pass out ka sa baba, hindi ba? Hindi naman. Ano yun, sir? At dito nga ay kwento ni Kuya Jobert na marami na palang bangka ang nalubog nila. Isda, pag sa sobrang lakas po namimilit kami maglaot, wala kaming makain, nalulubog po kami dyan sa gitna. Yung bangka mismo? Po, buong maghapon halos, wala namang kumakain sa amin na kahit anong... Oh. Mga ilang bangka na kaya yung nalubog nyo? Marami na sir. Sa Marami lakas ng current tsaka wind. Oh. Na ano po kami, na didisgrasya, pero okay lang naman po, nakakauwi kami sa village namin kahit na po siguro. Anong ginagawa nyo pag lumubog? Siyempre, langoy. Isa-isang langoy pabalik ng provide po namin papers, ginagamit namin, hinihila namin yung bangka papunta, pabalik. At pag nalubog pala yung bangka, hinihila pala nila papunta doon sa Pampang. Oh. Mahirap yun. Anong pala? Starfish! Starfish na kulay blue. Wow. Buhay! Opo. Oo nga. Ay, buhay. Ganda. Kagabi lang siya nag-move to ma'am, sa araw nakatago. Oo, galing. Hawakan niyo po, wala pong poison yan. Oh, ang lambot eh. Alam mo kasi buhay pa. Lambot. Ma'am, balik na po natin. Balik na po, hindi sa atin yan. Ito po yung saang sir. Napakasarap po yan lutuin. Saang. Anong luto, kuya? Adobo, inihaw. Masarap po yan. Tingnan nyo sir yung bahay niya, parang wala lang. Pero yung sa loob. Pero sa loob meron. Ay, meron. Tingnan mo ma'am kung gaano kakinis yung kanyang loob. Para matikman yung sarap. At sabi ko nga ibabalikan namin ito dito sa Palawan para naman matikman namin ito. Dito medyo mahal. Mahal. Mas mahal siya sa clams. Oo. Dito po mas iba yung lasa. Mas sarap talaga. Ang ganda dito, oh. Kaming tatlo lang dito. Walang mga turista. Kaya, punta kayo dito. At dito nga ay pagtingin ko ng aking relo ay alas 5 na pala. Medyo late na, kaya sabi ko kay kuya na kailangan na namin umalis. At balik na lang kami sa susunod para mag-overnight dito. Mas maganda yan.
Tsaka para matikman namin itong mga sinasabi niyang masasarap na pagkain dito na pwedeng iluto. Kailangan pag sumisid ka, malakas yung baga mo para mas matagal ka dun sa baba. Parang Tara. Gawin ko muna to. Oh! Ang galing, ang bilis mo gumalaw pag may fins ka. Ang ganda. So itong fins pang speed daw. Kasi nung binili ko to sa Canada, yung mas malakas, sabi ko, ito daw more speed daw to. Ha? You wanna what? At dito nga ay pabalik na kami kasi maggagabi na. Ano naman tingnan mo dyan? Titingin-tingin ka na naman ng kung ano-ano dyan na siya. Ha? Picturean kita. Ang ganda ng sunset. Yun na. Kami lang. din ata yan. Lucky. Ay, nauna. Tara na. Para mas... Tara na. Anong... Mabiyahe pa kami. May gitsang oras. Nagtatanong daw yung babae na yung kanina, nakwento niyang mga vlogger ka raw. Nagtatanong siya kung anong unit daw kayo. Baka yung page. Yung pangalan ng page. Hindi ko alam kung anong unit. Ay, unit ba? Hindi ko alam. Oo, unit daw. Pagkasabi niya sa akin. Oo. Ano? K9. Sabi niya, baka sikat yan. Ganun, baka sikat na vloggers daw. Ah. Hindi naman, hindi pa. Sisikat pa lang dahil kay kuya. Wala namang jellyfish dito, kuya na. Wala po. Pero may mga nangangagat lang na ano. Plankton po yun. Oh. Yung laway ng coral. Pag nag-float po siya, na nasagi natin sa ibabaw ng dagat. Medyo parang may... Makati na ano, na makasin siguro yung ano. Yun siguro to kaya dito. Oh, yan Sige. ma'am. Ako nga kayo to, kati oh. Hindi lang Buti makita ako, kasi. buti ako wala kasi naka ano kasi ako. Ito sir, ito po, mahabang baybay pa yan. Mahab, Sa yun, kabila po. nakita ko nga sa ano eh, nakita ko sa drone shot eh. Kabila. Ha? Nakabot. Eh, yung taas-taas talaga, makikita mo na talaga. Itong island talaga na ito hanggang pa kabila. Ayan, pabalik na kami, ang ganda ng sunset. Babalik na kami, babayad pa kami ng mga, hindi ko alam kung ilang oras. Ngayon na is ano na, 5:33. At shoutout nga sa aking tatay na nagregalo nitong relo sa akin na mahal kong bibilhin mo. Pang-sisig talaga. Sabi ni Kuya, pagbalik namin, mag-hiking kami papunta dyan sa taas kasi ang dami daw dyan na kuweba. Nung World War II daw, doon Bago yung mga ano namin. mga ninuno, doon daw tumago yung mga ninuno nila dyan no, sa may taas na yan. Galing, no? Merong cave yan ma'am na ang layo niya po sa mga 200 meters. Wow. Ginawa nila yun. Hindi po sir, nung bago mag Second World War II, Meron na yun. minangganis ng mga Hapon. Kaya po nagkaroon ng mga Mga ano? tinaguan niya na ano. Magkano yun, Kuya? 1.5 lang sir. Hindi ah. Kasi nag-ano kami Ay, doon hindi pa kayo naka ano doon? Hindi, siyempre mababayaran namin yung ano doon. Hindi ba yung kinuha niyo doon? O yung Hindi, binayaran na. pag-stay niyo doon? Oo, Hindi pa pala nakabayad? hindi pa. Hindi pa. At dito nga ay hindi pala ako nagbayad ng 400 doon sa floating house kasi akala ko kung buong ibibigay pagkatapos lahat ng tour. Eh, hindi pala. Eh, hindi naman kasi sila sumingil. Hindi nila, akala ko isang bigayan. Natuwa siguro yun yung ano namin, yung aming chairman. Walang yun, nakalimutan. Hindi na sumingil. Problema yun sa... Eh, paano yun? Ano na lang, balikan ko na lang pag ano, sa susunod. Sa Uber. Ikaw sir, Pero pag sa inyo, bayaran ko na sa inyo. pwede po sir. Pwede. Bait nila, Kuya. May phone number ka? Wala sir, ano lang po yung sa... Yung pangalan mo na lang, hanapin niya. Sa Facebook po yung asawa ko yung ginagamit niya. Oh, anong pangalan niya? Ronalyn Kaabay. C or K? C. Si Kaabay? Opo, Kaabay. Ronalyn kay Ate Ronalyn. Ronalyn Kaabay. Napakabait nila yung swerte mo sa mister mo. Ay, Jack Sparrow. Paro. Captain Jack Sparrow. Ito, tapos ano? Ito yung ano parang 2,000, di ba? Parang 19. Opo. Parang 19. Mm. 200 po yung isa doon. Oh, 400 kasi tig 200. Sobra na yan sir.
Ha? Sobra na. Hindi, okay na. Sa inyo na Thank yan. you po, Tapos sir. ano, Thank you po. pang ano ko sa kanila. Pang dagdag ko sa ano nila. Thank you, oh. sir. Thank you po. Oh, para Thank you po. kasi wala masyadong turista ngayon. Thank you po. Thank you Thank po. you, thank you, ah. Maraming salamat, Sige, sir. sige po, sa susunod ulit. Ingat po kayo sa pag-drive, sir, ha. Opo, opo. Mabuti po ngayon kasi hindi siya tag-ulan. Pag tag-ulan po, yung kalsada namin hindi pa na Oo, ayos. yun nga. Ingat-ingat na lang kami. Opo. Take time lang kami. Hindi naman kami nagmamadali. Dandahan lang po yung drive. Kuya Thank you Jobert, po. Kuya Jobert, tsaka si ano, thank you. Molo. Uncle Molo. Molo, Uncle Molo. Uncle Molo, aka Jack Sparrow. Sige po. Sir, thank you. Ingat po, sir, ha, ma'am. Napakabait nila. Ingat po Mabait sa ng mga pagdadrive. tao. Dandahan lang po, sir. Sige po, sige po. Bagyo, sir, baka Oo, maiwan. parang namin. Thank you. Ingat po kayo. God bless po. God bless po. Tara, balik na sila. Sige, sige po. Sige, ingat. Ang bait nila. Balik tayo. Well, wala na. Babalik na ulit kami dito. Babay pa kami. Meron pa. Ito, Daddy, thank you dito sa ano relo, kahit sisid ako ng sisid marino yung mga ginagawa ko. Buhay pa rin. Opo, thank you. Thank you, sir. Ako pa naman medyo may separation anxiety ako, kaya parang napapamala ko sa tao pag ano. Ikaw ba? Parang na-attach ba ako? So parang pamilya. Kasi kung ganun yung trato sa'yo, sobrang bait. Talagang masakit ba? Tingnan mo naman kasi, Wala naman jellyfish. Yung ano yung sinasabi niya. Halika, tara. Bili tayo ng suka doon. Bakit jellyfish? Tara. Lagyan natin. Yung corals ba yun, nag-i-spit na ano, tapos pag nadapo sa'yo, masakit na kunti lang nakakati. Pero pag yung jellyfish, talagang masakit yan. kasi Na napakakati. Ang bilis nila nakaano dun. So yun na, biyahe muna kami. Anong oras na? C6 na. 30 minutes yata yung biyahe namin. Hindi ulit kami maligaw. Pero alam ko na. maganda na Alam lagyan ko na. nila ng signage. Ayan nga eh. Sila yung ano na kasi, di ba binabawal? Baka Para alam tinanggal nila. ng mga kasama nilang ano, kasi sinasabi ng mga kasama nila sarado sila eh, pero open naman sila. Pero let's go. Biyahe muna kami ha. Peace. Bago kaya ito na yung last na battery ng GoPro ko para may pang vlog pa kami. Bye bye. Ang ganda. Ayun na, alis na kami. Bye bye. Kaya, ikaw na bahala sa amin, Lord. Ayun na. Yung matagal-tagal pa yung biyahe namin. Bye bye floating house. Bye bye. Bye bye chairman. Bye bye Captain Jack Sparrow. Bye bye Jobert. Si Kuya sana harap mo sa akin. Si Kuya Jobert, kasi yung fins niya is parang plywood siya na maliit. Yung fins, yung pang swimming ba na fins ni Kuya Jobert. Naisip ko na ibigay ko sana yung fins ko, kaso gagamitin ko pa sa Davao tsaka Samal. Tapos meron naman silang mga fins na binebenta dito, kaso gusto ko siyang tanungin kung baka mas maganda yun na gamit nila, kaya yun yung ginagamit nila, hindi sila bumibili ng pero nakalimutan kong tanungin. Tatanungin ko sana kung hello po. Gabihan kami. Magandang gabi. Yun, nakalimutan kong tanungin si Kuya Jobert na kung bakit ganun yung gamit niya, ba't hindi siya bumili. Hello po. Na bakit ganun yung gamit niya, ba't hindi na lang siya bumili ng fins. Kasi kung tinanong ko yun, tas sinabi niyang masyadong mahal yung fins, at baka sabi niya sa akin masyadong mahal yung fins sir, pang bili ko na lang ng pagkain ng pamilya ko. Kung ganun yung sinabi niya, bibilhan ko siya ng fins, babalikan ko siya bukas. Kaso nakalimutan kong tanungin eh. Oh, yan sa Wesley! Hello! Bata, nakalimutan kong tanungin tanong ako doon sa sa Coron kung bakit ganun yung ginagamit ng mga tour guide. Bakit ganun yung fins na ginagamit nila na sa may yung plywood. Alam mo, yung sa may plywood, kasi kung sasabihin nilang mas maganda yung fins na nabibili, kung tignan ko mura, bilan ko si Jobert. Nakalimutan ko kasing tanungin eh. Sayang. Pero magtanong-tanong na lang tayo mamaya. Biyahe muna kami pa uwi.
po kayo, batiin nyo ang isang tao ng happy birthday. Bigyan ko kayo ng pamerienda nyo. Sino? Okay lang. At itong mga batang ito nga ay kumita ng 500 sa akin dahil sa pagbati ng isang taong espesyal sa amin. Palawan po, mag-ingat po kayo dyan. Mga ganun. Anong barangay to? Barangay Marsilia po. Oh, yan. Barangay Marsilia. Chingkoy lang. Tita Dunalin po. Happy birthday po, Tita Dunalin. Mag-ingat po kayo dyan. Mag-ingat po kayo dyan. Nandito po kami sa Coron, Barangay Marsilia. Gabi na. At kami nagabihan nga. Ayan Mayor! Yung mga katutubo dito, yung mga Mayor naman. Ano naman to, hindi napapansin yung mga pinupuntahan ng mga turista at mga daanan ng mga katutubo. Kawawa naman sila. Oh! Fuck. Sorry. Kawawa naman yung motor. Dito na naman kami sa akyatan, matarik na rough road. Ayan o. Kita ba dyan? Ayan, at nakauwi na kami dito sa George Transient House. Sa mahigit anong oras na mga isang oras na biyahe din namin hanggang doon kasi 30 minutes lang sana yun kaso mabagal kami kasi madilim tapos puro rough road, madilim-dilim, rough road tapos kaya ingat-ingat lang yung ginawa ko. Kaya at least andito kami. Anong oras na ngayon? 7 o'clock na ng gabi. Umalis kami doon ng 5:55 to 5:45 mga ganun, 5:45 to 5:50 mga ganun, 5:50 kami umalis doon. Tapos nakarating kami dito ng mag-7 na. So yun, ligo na agad-agad kasi yung ng dagat mamaya na lang ulit. Eto si Bella, ang napakabait na anak ni Ate Lani. Thank you. Thank you. Thank you. Dito lang yan sa George Transient House. Ayan. At dito na nga nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat sa panonood hanggang dito sa dulo.